Magandang gabi muli, mga tagapakinig. Narito na ang kasunod na bahagi ng ating kwento. Kung kagabi ay nasilayan natin ang init ng gabi ni Clarice at ni Mang Rodolfo, ngayong gabi naman ay tutuon tayo sa isa pang matandang kapitbahay, si Mang Ernesto. Ang tahimik, ngunit matagal nang may lihim na pagnanasa sa dalagang umuupa. Gabi ng pagnanasa. Apoy sa katahimikan, Part 3. Hapon pa lang ay nakatanaw na si Mang Ernesto mula sa kanyang bintana. Nakita niya si Clarice na nakaduster na kulay puti, bahagyang basa dahil sa paglalaba. Ang manipis na tela ay dumidikit sa hubog ng katawan ng dalaga. Ang kanyang dibdib, bilugang lumulundo sa bawat galaw. Ang kanyang balakang, kumikendeng habang nagbabanlaw ng damit. Hindi makapaniwala si Ernesto kung paano siya nabibighani. Matanda na siya, mahina na ang tuhod, ngunit tuwing makikita niya si Clarice, tila bumabalik ang kanyang lakas. Kinagabihan, nagdala siya ng basket ng mangga. Dahilan niya ay regalo mula sa puno sa likod ng bahay. Ngunit sa totoo, gusto lamang niyang magkaroon ng dahilan para makapasok. Clarice, mahina niyang tawag mula sa pintuan. Baka gusto mong tikman ito, bagong pitas. Pinuksan ng dalaga ang pinto at isang matamis na ngiti ang kanyang iginanti. Naku, Mang Ernesto, ang dami naman nito. Salamat po. Ngunit habang iniaabot ng matanda ang basket, napatingin siya sa dibdib ni Clarice. Bahagya itong nakausli mula sa manipis na damit at sa bawat paghingay halos mahulog mula sa pagkakahapit ng tela. Napansin ito ng dalaga. At imbes na takpan, mas lalo pa niyang inilapit ang sarili habang sinasalo ang basket. Sa bigat nito, sadyang idinikit niya ang kanyang katawan sa braso ng matanda. Lapat na lapat, ramdam ng matanda ang lambot ng dibdib na dumudunggol sa kanyang braso. Ang bango mo naman, Clarice. Halos pabulong na wika ni Ernesto na papikit sa kilig at init. Ngumiti lamang ang dalaga. Inilagay ang basket sa mesa at saka bumalik sa kanyang tabi. Umupo muna kayo, Mang Ernesto. Mahaba yata ang araw ninyo. Umupo ang matanda, ngunit hindi mapakali. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng dalaga habang nag-aayos ng mangga sa mesa. Ang bawat pagyuko nito'y nagbibigay ng silip sa malusog na dibdib. Ang bawat paglingon ay may kasamang mapang-akit na ngiti. Dahan-dahan siyang lumapit. Clarice, sabi ni Mang Ernesto, nanginginig ang tinig. Lumingon ang dalaga, marahang lumapit sa kanya at walang sabi-sabing umupo sa tabi niya. Inilapit ang dibdib sa kanyang balikat, dumampi ang malambot na balat sa balat ng matanda. Kanina pa ba kayo nanonood? Tanong niya, malambing at puno ng lambing. Halos hindi makasagot si Mang Ernesto. Namumuo ang pawis sa kanyang noo. Nanginginig ang kamay na parang gustong idikit sa balakang ng dalaga. Ngunit si Clarice na mismo ang humawak. Kinuha niya ang kamay ng matanda. Inilapat sa kanyang bewang at saka bumulong. Huwag na kayong mahiya, Mang Ernesto. Ako na ang magpapainit ng gabi ninyo. At doon nagsimula ang masidhing sandali. Sa bawat yakap ng matanda, lalong idinidikit ni Clarice ang kanyang dibdib. Dinudunggol sa dibdib nito sa kanyang muka. Pinaparamdam ang lambot na matagal nang inaasam. Sa bawat hinga, ramdam nila ang init na dumadaloy. Tila'y walang ibang tao sa paligid, kundi silang dalawa lamang. Bawat dila ay kiliti ang hatid. Sa bawat tagpo ay dulas na naaayon sa tagpong ito. Sa loob ng gabing iyon, tinangay sila ng tukso at init. Si Clarice gamit ang kanyang alindog at si Mang Ernesto tuluyang sumuko sa matagal ng pananabik. Mga tagapakinig, natunghayan natin ang mainit na gabi ni Clarice at ni Mang Ernesto. Ang dalagay muling ginamit ang kanyang dibdib at balakang bilang pang-akit at wala nang nakapigil pa sa pagnanasa ng matanda. Ngunit paano naman kaya ang mangyayari kapag si Mang Damian na ang kumatok sa kanyang pintuan?